mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Pagawa ng paputok sa Valenzuela, sumabog. 8 taong gulang na kambal, patay. Mga nagpanggap na miyembro ng frat, timbog sa pangmomolestya. Ang modus nila, mag-recruit at papiliin ng biktima kung hirap o sarap. Mag-asawang Diskaya, pati sina Hernandez at Alcantara, itinuturing ng protected witnesses ng DOJ. Habang iniimbestigahan ang baha ng korupsyon, mga taga-Luzon dapat namang maghanda sa posibleng matinding baha na dala ng bagyong Opong. Sa Thailand, dambuhalang sinkhole bumulaga sa gitna ng kalsada. Isang sasakyan, maswerteng mataas ang ligtas points. At eto na nga, Gerald Anderson nagsalita na tungkol sa chismis na si Vanny Gandler ang dahilan ng hiwalayan nila ni Julia Barreto. Dead on the spot ang 8 taong gulang na kambal sa pagsabog sa Valenzuela City. Sinasabing nagmula ang pagsabog sa bahay na may pagawaan at nakaimbak na mga paputok. Live mula sa Valenzuela, nasa frontline ang balitang yan si Gary De Leon. Gary. Julius, binulabog nga ng isang malakas na pagsabog ang mga residente dito sa Barangay Marulas, dito sa Valenzuela City. Sa inisyal na investigasyon, bandang alas 11:30 kaninang umaga, na sumabog ang bahay na may imbakan at pagawaan ng paputok. Sa tindi ng pagsabog, tumilapon ang mga tao sa loob ng bahay. Sa lakas ng impact, yung manigang paligid at halos magiba na ang mga bahay na mismo pinagmulan ng pagsabog. Nasira na ang mga bubong, bintana at mga pader ng ilang pang katabing bahay. Namatay ang kambal na 8 taong gulang na babae. Sugatan naman ang 7 residente. Dinala sa ospital ang mga sugatang biktima. At Julius, sa ngayon ay pinagbawal muna yung mga residente dito sa Ground Zero na bumalik sa kanilang mga tahanan. Sa ngayon, Julius, patuloy yung investigasyon at inaalam pa yung sanhi ng pagsabog. Pero ang malinaw, nakakita nga ng mga pulbura ng paputok dito sa lugar. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Itinuturing ng protected witnesses ang mag-asawang Diskaya at mga dating DPWH District Engineers na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero paglilinaw ng ni Justice Secretary Boying Remulla, hindi pa sila state witnesses. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Protected witness ang turing ng DOJ sa mag-asawang bilyonaryong kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Pati na rin kina dating DPWH officials Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kinumpirma ni Justice Secretary Boying Remulla na nagpasya silang bigyan nila ng seguridad ang mga nabanggit na testigo. Bibigyan na natin yan ng mga security. Papaalam na natin sa PNP yung kanilang kinilalagyan para merong roronda sa kung saan man sila naroroon, talaga para ramdaman natin sa kanila na hindi natin sila pinababayaan. Kasama raw sa proteksyon ang kanilang pamilya. Pero pag-ilinaw ni Remulla, hindi pa sila state witnesses. Ibig sabihin, hindi sila ligtas sa pananagutan. Sa kabila nito, ipinakita na raw ng dating DPWH officials ang kanilang good faith. Nagbalik na ng ilang ari-arian si Hernandez, kabilang ang isang luxury vehicle na isinuko mismo sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pinapakita nila na gusto nila talaga magsabi ng totoo at ito'y kanilang sinasabayan ng mga dokumento at mga notes na kanilang naipon through the years. Nakumpirma ng DOJ na may mga bagong dokumento at computer files na isinumite na naglalaman ng mga pangalan na hindi pa lumulutang sa mga nakaraang pagdinig. Pero ayon kay Remulla, marami pang dapat isiwalat bago makumpleto ang kabuuang larawan ng anomalya. Samantala, nagbigay suporta ang Malacanang sa panawagang isauli muna ng mga kontraktor at opisyal ang nakurakot bago sila makinabang sa Witness Protection Program. Ang mga witness na nagnanais ng protection mula sa gobyerno ay humihingi ng tulong sa gobyerno. Hindi po ba dapat din na sila'y magbalik sa gobyerno habang sila ay pinoproteksyonan?
Ipinunto ng palasyo na nasa kapangyarihan ng DOJ ang magtakda ng kondisyon para sa mga papasok sa Witness Protection Program, kabilang ang pagbabalik ng ill-gotten wealth. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Inalmahan ni Vice President Sara Duterte ang pag-welfare check sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maopisyal ng embahada sa The Hague, Netherlands. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Julie Baiza. May bumisita raw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nasa detention facility sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay Vice President Sara Duterte, mga tauhan ng Philippine Embassy sa The Hague ang pumunta. Pumasok sila sa kwarto ng dating Pangulo at nagkunwaring nag-welfare check at in-interview ang ama. Ayon pa sa bise, inabuso ng mga opisyal ang patakaran sa consular visits. Nalagay raw sa alanganin ng seguridad ng dating Pangulo, lalo't walang permiso ito sa kanila. Ayon kay VP Sara, dapat sagutin ng ICC at ng Marcos administration sakaling may mangyaring masama sa dating Pangulo. Binakbakan din ng bise si PBBM. Marami raw OFW na nakararanas ng pang-aabuso pero hindi sila wine-welfare check ng gobyerno. Sa press briefing ng palasyo, hindi direktang sumagot dito si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Ang sinagot niya ay ang kapabayaan umano ng pamahalaan sa overseas workers. Ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Dumistansya naman ng palasyo sa paghahain ng kaso ng ICC para sa 3 counts ng murder kay dating Pangulong Duterte. No reaction. The government, the Philippine government has nothing to do with the investigation. Ito naman ang sagot ng palasyo sa sinabi ng bise na nakahanap na sila ng bansang tatanggap sa kanyang ama para sa interim release. Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Julie Baiza, News 5. Isang buhawi ang nanalasa sa Maykawayan, Bulacan sa kasagsagan ng superbagyong Nando. Nabaklas ang bubong ng ilang bahay sa Barangay Longos dahil sa malakas na hangin at ulan. Hindi madaanan ang lugar dahil sa mga nagbagsakang yero. 7 bahay ang tinamaan ng buhawi. Nananatili sa Barangay Hall ang 13 pamilyang apektado. Sa Olongapo City naman, isa-isang natuklap ang mga bubong ng mga bahay sa Barangay New Kalalaki. Ayon sa mga residente, pinatumba rin ng buhawi ang ilang puno. Nagbistula namang nilukot na papel ang mga yero ng 3 bahay na dinaanan din ng buhawi sa Barangay East Bahak-Bahak. Wala namang napaulat na nasaktan sa nangyari. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga maiinit na showbiz balita ngayong Miyerkules. Tinawag na Best Act of the Night ang powerful rendition ni Jessica Sanchez ng kantang Die With a Smile. Pang-finals talaga ang performance ni Jessica sa America's Got Talent. Puno ng emosyon at vocal acrobat ang pagkaka-deliver ng Preggy Phil American singer. Napahanga ang judges na lahat, standing ovation kabilang si Simon Cowell. Bukas malalaman kung sino ang magcha-champion. Susunod, 2 lalaki timbog sa pagpapanggap ng miyembro ng isang frat. Modus nila, pipili ang mga nare-recruit kung hirap o sarap. Lalaking nanaksak sa binatilyong rallyista sa Maynila, sumuko na. At Heart Evangelista, nakatanggap umano ng banta kaya hindi na nakiisa sa rally sa EDSA. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang na balita, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binisita nila sa kanyang kulungan sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sakop daw ng Vienna Convention on Consular Relations ang sinagawa nilang welfare check. Dagdag pa ng DFA, wala raw itong pinagkaiba sa ginagawa nilang pagbisita sa mga Pinoy na nakakulong sa abroad. Sa ibang balita, hirap o sarap? Yan ang pinapapili ng dalawang lalaking nagpanggap na miyembro ng isang fraternity. Ang mga nire-recruit nila, mga menor de edad, na kalaunay momolestyahin ng mga suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauco. Nagganda dulas-dulas sa pagtakbo palabas ng isang hotel sa Maynila ang lalaking yan. Maya-maya, sunod na lumabas ang mga humahabol sa kanya. Ang habulan, inabot ng ilang minuto, ilang kanto at kalye. Hindi kita sa video pero isang kasabot niya ang nagsilbing lookout sa labas ng hotel ang hinabol at ineresto rin. Mga suspect sila sa pangmumolestya ng mga menor de edad na babae. Ang modus nila, alokin ang mga batang babae online na sumali sa kanilang fraternity kuno. Yung mga bata na to, pinagpipili niya kung hirap o sarap. Kapag sinabi ng mga bata na hirap, sasabihin niya na mamamaga ang mukha mo pag hirap ang pinili mo. Kaya walang magawa tong mga bata, kundi ang pinipili nila ay sarap. Kaya pag napili nila yung sarap, doon niya ginagamit yung mga bata. Pero ang dalagitang bibiktimin sana nila ang mismong nagsumbong sa mga pulis kaya naikasa ang entrapment operation. Na-rescue ang 15 anyos na babae. Dito na rin napag-alamang dati nang may nabiktimang 4 na babae ang mga sospek edad 13 at 14. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang mga sospek. Maharap sila ngayon sa patong-patong na reklamo. Paalala naman ng mga otoridad. Sa ating mga magulang, nakikiusap po kami na bantayan po natin ang ating mga anak. Dapat po alam po natin kung sino-sino po yung nakakausap nila sa social media. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ong Pauco, News 5. Sumuko sa mga pulis ang lalaking nanaksak sa 15 taong gulang na binatilyong realista sa Maynila. Nakunan sa isang viral video ang lalaki na armado ng kutsilyo at nakipambuno ang binatilyo. Base sa investigasyon, nanggugulo raw ang biktima kasama ng iba pang menor de edad sa binabantayan ng suspect na paggawaan ng relo. Gamit ang case knife, sinaksak ng suspect ang binatilyo. Isinugod sa ospital ang biktima pero binawian din ng buhay. Aminado naman ang suspect sa pananaksak at nagsisisi na raw siya. Nablangko nga ako dun eh. Parang nangingagalit na ako kasi marami na silang binabasag. Ningila ako ng pasensya kasi hindi naman talaga sadya eh. Tsaka hindi ko naman alam na minor de edad kasi matangkad eh. Ipanalo ni Pinay tennis star Alex Ayala ang opening match niya sa Jingshan Open sa China. Pinataob niya ang kalabang Belarusian na si Alyona Falei. Nahirapan si Ayala na tapusin ang second set at umabot pa sa 5-5 ang score. Pero sa huli, nanaig ang galing ng Pinay. Final score, 6-3, 7-5. Sunod niyang makakalaban si Mei Yamaguchi ng Japan sa round of 16. Tuloy pa rin ang mainit na international volleyball action sa FIVB Men's World Championship. Nakapasok ang Team Czechia sa quarterfinals sa kauna-unahang pagkakataon. Yan ay matapos nilang ilampaso ang Tunisia sa round of 16 in 3 straight sets. Nanguna si Patrick Indra matapos magtala ng 14 points. Makakalaban nila ang Iran na nakalusot sa Serbia matapos ang 5 mainit na sets. Nagtala ng 23 puntos si Ali Ajipur at maghaharap ang Czechia at Iran bukas ng hapon. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Showbiz, eto na nga!
Mga kapatid, eto na nga. Nagpaliwanag si Hart Evangelista matapos questionin kung bakit hindi siya nakita sa trillion peso march noong linggo sa EDSA. Sa kanyang Instagram live kahapon, sinabi ni Hart na gusto niya sanang makiisa sa kilos protesta pero nakatanggap raw siya ng banta. Nahuhubaran siya kapag nagpakita sa rally. Nadadamay ang mister niyang si Senator Cheese Escudero sa issue ng budget insertions. Pero giit po ni Hart, gaya ng marami, napipikon din siya sa issue ng korupsyon. Nanawagan din siyang huwag manahimik laban sa korupsyon. Susunod, Senator Bato de la Rosa naiyak habang kinikwestiyon ang pag-welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Private jet, helicopter at iba pang air assets ni Congressman Zaldico pinapa-freeze ng DPWH. At bagyong Opong, mas lalo pang lumakas at isa ng severe tropical storm. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ibinigay na ng Kamara ang mga transcript at ebidensyang hawak nila kaugnay sa maanomalyang flood control projects. Yan ay matapos suspendihin ng komite ang kanilang mga pagdinig. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Inanunsyo ni House Infra Committee Co-Chairman Terry Ridon na suspendido muna ang mga pagdinig ng Joint Committee kaugnay ng flood control projects. Yan ay para magbigay daan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mismong si House Speaker Boji Diraw ang magta-turn over ng mga transcripts at ebidensya sa ICI ngayong araw. Ayon pa kay Co-Chairman Ridon, all the named legislators, including Congressman Zaldico, will have to explain themselves before the Department of Justice, the ICI, the AMLC. Habang suspendido ang pagdinig ng Infracom, nag-file ng ethics complaint si Navotas City Representative Toby Chanco laban kay Ko. May 3 paglabag daw. Pag-abuso bilang Appropriations Committee Chairman sa pamamagitan ng last-minute budget insertions. Paglabag sa Code of Conduct matapos hindi mag-report sa Kamara at walang naisumiting medical proof. At pagsuway sa House Rules dahil di umano'y may negosyo siyang nakinabang sa mga proyekto. Mula 2016 hanggang July 2025, lumabas din na umabot sa 86.1 billion pesos ang nakuhang kontrata ng SunWest Incorporated na kumpanyang iniuugnay kay Ko. Yung mga pangyayari doon sa BICAM, siya lang ang makakapagpaliwanag na pag binabaan ng proyekto, pag napasok doon sa GAA o pag na-insert, merong kapalit na 20 to 25%. Para kay Chanco, hindi lang expulsion ang dapat na parusa, kundi plunder o pandarambong. Pero ayon kay Speaker D, nakatuon ngayon ang Kamara sa budget deliberations. Gayunman, humiling na ng exemption ng House Ethics Committee para matuloy ang pagdinig laban kay Ko. Kung mapatunayang may paglabag, maaaring magrekomenda ang Ethics Committee ng mga sanction na censure, suspension o hanggang expulsion na pagbobotohan at dapat paboran ng 2/3 ng plenaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez. News 5. Naiyak si Senador Bato de la Rosa nang questionin ang sinagawang welfare check ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Huwag daw sanang mamatay si Duterte sa gitna ng mga welfare check na ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. If we accept the fact that he may not have long. Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa kanyang privilege speech ngayong hapon. Kinwestiyon niya ang isinagawa umanong welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kinakatakot daw ng senador ay mamatay ang dating Pangulo habang isinasagawa ang anyay peking welfare check. I hope with all my heart that he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company of the people he loves. Nanawagan din si De La Rosa na magpahayag ng suporta ang Senado sa house arrest ni Duterte. Sinigundahan niya ni Senator Bongo. Humiling siya ng dasal para sa dating Pangulo na nanghihina na raw. Let us act now and make a stand on this. Nakikiusap po ako sa ating mga kababayan, nakikiusap po ako sa mga kasamahan natin sa Senado. Alang-alang na lang po sa taong nagserbisyo po sa atin, nagmahal po sa bawat Pilipino. Pati raw sigo na babahala sa ginawa umanong welfare check kay Duterte. Tanong naman ni Senator Rodante Marcoleta, baka ginawa ang welfare check para siguruhing totoo ang sinabi ng defense team niya na hindi na fit to stand trial si Duterte dahil sa mga issue sa kanyang kalusugan. Hindi po welfare check Parang reality check ang ginawa nila. Welfare check ba ito o operasyon para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo? Samantala, lumutang ang dalawang pamilyar na apelyido sa pre-confirmation brief ng prosekusyon sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, De La Rosa at Aguirre. Nangako raw si De La Rosa na agarang ipatutupad ang Davao Model kung saan papatayin ang mga manlalaban. Walang binanggit na pangalan pero itinalaga raw ni Duterte na PNP chief ang tinutukoy na De La Rosa. Ang PNP chief noong administrasyong Duterte ay si Senator Bato de la Rosa. Si Aguirre naman, sinabi na pipiliin nilang pumatay ng mga drug lord. Hindi rin nakasaad dito ang first name, pero ang unang Justice Secretary ni Duterte noon ay si Attorney Vitaliano Aguirre II. Wala pang pahayag tungkol dito sina De La Rosa at Aguirre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Handa naman daw si Senador Bato de la Rosa sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa kanya. Kaugnay yan ang kasong crime against humanity na kinakarap din ni Duterte dahil sa war on drugs. Sa ibang balita, umakyat na sa 7 ang nasawing mangingisda sa Santa Ana, Cagayan matapos tumaob ang kanilang bangka. Ang ilan sa mga namatay, sumasideline lang sa pangingisda habang naghihintay ng anihan. Live mula sa Santa Ana, Cagayan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong update dyan? Cheryl, inabot ng 2 araw ang ginawang search and rescue operations para mahanap ang mga nawalang mangingisda mula sa tumaob na fishing vessel dito sa Santa Ana, Cagayan matapos manalasa ng Super Typhoon Nando. Ang masaklap, lahat ng 7 mangingisda wala ng buhay nang makita. Sinuyod ng mga rescuers ang dagat na sakop ng Santa Ana, Cagayan matapos tumaob dito ang fishing bangka Joe Benz dulot ng pananalasa ng Super Typhoon Nando. Sakay nito ang 13 tripulante, 6 ang nakaligtas pero wala ng buhay ang 7 nilang kasamahan. Marami sa kanila nakita sa may bakawan. Sa bahaging ito ng dagat nakapwesto yung tumaob na bangka. Tinatawag nila itong kublihan o shelter area ng mga fishing vessel tuwing masama ang panahon lalot na paligiran at naaharangan ito ng Palawi Island. Para hindi na maulit ang trahedya, rekomendasyon ng mga otoridad, huwag nang payagan ng mga mangingisdang manatili sa mga bangka tuwing ipopwesto ito sa kublihan kapag may bagyo. Kahit po sabihin natin na yung ating mga mangingisda ay sanay na sa ganong sitwasyon, hindi po natin maprepredict yung ating weather. Napasugod naman ang ilang kaanak ng mga nasawi sa punerarya. Kabilang dyan sina Jamaica na nangutang pa ron ng pera para makita ang ama. Sumideline lang daw ang tatay niya sa pagiging tripulante habang hinihintay maani ang tanim na palay. Hindi namin inaasahan na ganun yung mangyari sa tatay namin. Akala namin, nung tumawag siya sa amin, sabi niya uuwi pa siya sa bahay, bibisitahin niya kami.
Sa bayan naman ng Calayan, nasawi ang isang barangay tanod matapos maglandfall doon ng super bagyong Nando. Halos lahat ng mga bahay dito pinadapa ng malakas na hangin at matinding ulan. May ilang kalsada ring nagkabitak-bitak. Malaking hamon ngayon bago marating ang isla ng Calayan. Nasira raw kasi lahat ng malalaki nilang wooden boats. Kaya ang supply ng pagkain, posibleng tatagal na lang daw ng 2 araw. Sa bayan ng Apari, naabutan ng News 5 sina Nanay Visitasyon na nagilinis pa ng kanilang bahay. Hindi kami nakakain kahapon, sir. Nandito rin sa loob, sir. Parang ako nasisira ng ulo, sir. Yung buhay namin, sir. Agad namang namahagi ng relief packs ang Alagang Kapatid Foundation sa mga apektadong residente sa bayan. Cheryl, oras na gumanda ang panahon bukas, sabi ng Office of Civil Defense Region 2, nakatakda nilang dalhin ang mga relief items sa bayan ng Calayan sa pamamagitan ng mga air assets at sea transport. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy nga ang paglakas nitong bagyong Opong habang binabaybay itong eastern section ng ating bansa. Sa kasalukuyan, ito po ay umakyat na sa severe tropical storm category na may taglay na lakas na hangin na umaabot sa 95 km/h malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umaabot sa 115 km/h. Kumabig na po ito pataas at kumikilos na pa west-northwest sa bilis na 20 km/h. Tinutumbok nga itong direksyon ng Eastern Visayas at Bicol Region. Ito pong bagyong Opong ay posibleng pang lumakas habang binabaybay itong eastern section ng ating bansa. Yan po ay posibleng maramdaman na yung kanyang hangin bukas ng hapon. Dito po sa Eastern Visayas magsisimula po yan at yung kanyang hangin naman ay mararamdaman din dito sa Bicol Region mula bukas ng hapon hanggang Friday ng gabi. Pinakamararamdaman natin yung pinakamalalakas na hangin ng bagyong Opong sa pagtawid niyan. Sa Biyernes dito po sa area ng Bicol Region, tatawid ng Calabarzon at lalabas dito sa may West Philippine Sea. Buong maghapon na po yan ng Biyernes hanggang sa Sabado. At kung mapapansin nyo, meron tayong area na may cone of probability or area of uncertainty. So, posible pa pong bumaba or umakyat yan ng bahagya at maapektuhan po nitong bagyong Opong ang Metro Manila at ang karatig lugar nito. Maliban dyan, meron din pong hinihilang hangin niya sa itaas na kung saan mararamdaman din po yung ating mga hangin dito sa itaas na bahagi ng ating bansa, particularly eastern section ng Northern Luzon at Central Luzon at yung ating habagat naman dito sa ibaba. Diyan po sa mga areas ng Mimaropa at ang natitirang bahagi ng Visayas, nag-extend din po yan dito sa Zamboanga Peninsula. So, dahil moving system po yan magsisimula po yan sa darating na Thursday, mas mararamdaman sa darating na Biyernes hanggang Sabado. Para naman po sa ating mga pag-ulan, ito pong bagyong Opong sa ngayon, wala pang direktang epekto sa ating bansa, pero bukas ng hapon hanggang gabi, yung ating malalakas na pag-ulan ay aabot na dito sa itaas na bahagi ng Eastern Visayas, kasama po dyan ang Bicol Region. At habang tumatawid, ito pong bagyong Opong, magdadala rin po yan ng malawakang mga pag-ulan at mga malalakas na pag-ulan nga na posibleng magdala ng malawakang pagbaha dito po sa mga area nga ng Bicol Region, Calabarzon area dahil patawid po yan dyan, Mimaropa, kasama po dyan ang Marinduque, maging dito sa Metro Manila at ang mga karating lugar nito, kasama po dyan ang areas ng Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at maging itong areas ng Central Luzon ay maapektuhan din po ng mga pag-ulan ng bagyong Opong. Again, hindi lang po sa mga areas na malapit sa gitna ng bagyong Opong, although nandun yung ating pinakamalalakas na hangin at mga lalakas na pag-ulan. Ito pong bagyong Opong ay medyo malawak yung sirkulasyon. Meron din po tayong mga pag-ulan dito sa eastern section ng Northern Luzon, kasama po dyan ang Aurora, Cagayan, Isabela, maging dito sa Quirino, yan po ay sa darating na Biyernes hanggang Sabado. Kasama na rin po dyan ang areas ng Mimaropa, Western Visayas at ito pong areas ng Zamboanga Peninsula. Yan naman po ay sa darating na Biyernes din hanggang Sabado dahil naman po sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan, dito po sa Metro Manila, yung nagpapaulan po sa atin ay epekto pa ng habagat. Bukas, mababawasan po ang epekto niyan. Pero again, sa darating na linggo, meron tayong inaasahang direktang epekto na ito pong bagyong Opong dito po sa Metro Manila. So meron tayong mga posibleng malalakas na pagulan at may kasama rin po yung malalakas na bugso ng hangin. Kaya sa mga gagawin po or mga walang importanteng gagawin sa labas ng bahay, magstay na lamang po tayo sa loob ng bahay para makaiwas po tayo sa disgrasya at mag-ingat po tayo sa mga posibleng epekto ng mga pagulan nito at malalakas na bugso ng hangin. At yan muna latest sa ating lagay ng panahon. Muli ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Pinasok ng tubig ang isang hotel sa Hong Kong sa gitna ng pananalasa ng Super Typhoon Ragasa. Sa video, makikitang nawasak ang glass door ng hotel sa tindi ng pagragasa ng tubig. Isang hotel guest ang tinangay ng tubig pero tinulungan siya ng isang lalaki. Sa iba pang bahagi ng Hong Kong, humampas ang malakas na alon na sinabayan pa ng pagbayo ng hangin.
Sa Thailand naman, biglang lumitaw sa gitna ng kalsada ang isang dambuhalang sinkhole. Muntik pang mahulog ang isang nakaparadang pickup truck. Wala naman nasaktan at agad inilikas ang mga residente sa lugar. Ayon sa mga otoridad, posibleng ang tagas sa water pipe ang naging sanhi kaya bumigay ang lupa sa ilalim ng ginagawang train station sa lugar. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Inako ni Gerald Anderson na siya ang may kasalanan sa breakup nila ni Julia Barreto. Ayon nga po sa online show na OG Showbiz Update, tumawag si Gerald para linawin na walang kaugnayan ang volleyball player na si Vanny Gandler sa hiwalayan nila ni Julia. Hindi rin daw niya personal na kilala si Vanny. Kaya pakiusap daw ng aktor, sana ay matigil na ang issue. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. Susunod, private jet, helicopter at iba pang air assets ni Congressman Zaldi Co. Pinapa-freeze na ng DPWH. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinapa-freeze na ang aabot sa higit 4 na bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter na pagmamayari umano ng mga kumpanyang konektado kay Congressman Zaldi Co. Nasa frontline na balitang yan si Ian Suyu. Private jet na nagkakahalaga ng 2 billion pesos, 2 helicopter worth 1.8 billion pesos at iba pang air assets. Pagmamayari raw yan ng mga kumpanyang konektado umano kay Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co. Sa kabuuan, aabot daw sa 4.7 billion pesos ang kabuuang halaga ng 11 aircraft niko. Nakalista ito sa assets ng Misbis Aviation and Development Corporation at Hightone Construction. 114 million pesos naman ang chopper ng isa pang top contractor ng flood control projects sa bansa na QM Builder. Hiniling na raw ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Anti-Money Laundering Council na i-freeze ang bilyong-bilyong pisong halaga ng air assets niko at mga kontraktor na ito. Bukod sa air assets, pinapa-freeze din ng DPWH ang 474 million pesos na halaga ng mga sasakyan ng mga kontraktor at DPWH officials at employees na pinaiimbestigahan sa Ombudsman. Mahigit 270 million pesos dito ay pagmamayari ng mga diskaya. Kapag na-freeze ang mga ito, hindi na nila magagamit ang mga sasakyan at bawal din nila itong ibenta. Maniwala po kayo, umpisa pa lang po ito sa mga hahabulin nating mga assets. Hindi po kami titigil hindi mabawi ang pera ng taong bayan. Sinumite na nila ang listahan sa AMLAC, ICI at Department of Justice. 10 opisyal naman ng DPWH ang pinagpapaliwanag ni Dizon dahil sa marangyang pamumuhay at substandard projects. Ang ilan sa kanila na booking na nandodoktor umano ng mga dokumento. Kasama dyan ang mga regional directors ng NCR, Central Visayas at district engineers ng ilang lugar. Maluluhong mga pamumuhay. No? Meron pa kami nakita dito na gumagamit pa ng mga chartered airplane. Kung hindi sila sumunod, makakasuhan sila administratively and even criminally. Huwag nyo nang hintayin yung mangyari sa inyo, yung nangyari kay Alcantara, kay Hernandez, kay Mendoza et al. Na nung una, wala akong alam, at kumanta din pala. Binigyan sila ng 5 araw para magpaliwanag. Hindi naman nagulat si Dizon sa inamin ni dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez na lahat ng proyekto sa Bulacan, 1st District ay substandard. Sa lahat ng mga nakita namin, hindi ako nagugulat dun sa sinabi ni Bryce Hernandez. Pero, tingin ko hindi lang to 1st District of Bulacan. We have no choice. We have to fix them.
Naging emosyonal din si Dizon nang ilarawan ang malawakang korupsyon sa mga proyekto sa DPWH. Kahapon nga, sabihin ko sa inyo, muntik na akong tumalon dun sa tulay na hindi natapos ng 8 years. Kasi parang overwhelming na masyado to. I'm emotional here because the gravity of this problem is unthinkable. I'm telling you right now. Unthinkable ito. Talagang grabe. At nandito pa lang tayo sa pananagot. Part 1 pa lang tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Hindi pa man tuluyang nafe-freeze ang ari-arian ni Congressman Zaldico. Eksklusibong nakuha ng News 5 ang ilang larawan ng tila paghakot ng gamit sa bahay niya sa Pasig. Sa litratong ipinadala ng mapagkakatiwalaang source ng News 5, makikita ang isang truck sa labas ng bahay ni Congressman Ko. May naghahakot na mga gamit mula sa bahay. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Ko tungkol dito. At yan ang mga balita at impormasyong dapat niyong malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.